Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, ito na po kayang stock na to. Ang the next big hit na dividend stock. Pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, pag-usapan po natin si Keepers Holdings. Ito na po kaya ang the next big hit na dividend stocks, no? Pero bago po natin umpisahan, no, ang pagtingin natin kay Keepers Holdings, no, investment basics po muna tayo, no? Kahit saan po tayo nag-i-invest po, kahit hindi po sa stock market po, no? Ito po isang realization na naisip ko po talaga, no, na pag muni-munihan ko po, no, na cash flows makes an investment so much better. Okay po, no? Kasi parang, halimbawa, no, real property, no? Halimbawa, kung nakapapansin niyo kung maganda ba real property o hindi, no? Mas maganda ang sa real property kung may cash flow siya. Ibig sabihin, kung may rent income, no, mas maganda. Nag-appreciate na yung value ng lupa mo, nag-appreciate yung value ng bahay o whatever. Tapos may rent income ka pa, mas better po pag ganun po, no? It makes something good even better and sweeter. Para kang kumakain ng mamantikang steak, no? Tapos samahan mo pa ng bone marrow. Ayun talaga, napakasarap na po talaga ng kakainin po ninyo. It makes everything so much better. Yun po ang cash flow, no? It makes the investment more valuable kasi nga po yung cash flow ang nagbibigay ng dagdag na value sa investment mo, no? And meron kang insurance na in case no, hindi po mabenta ang investment mo, dire-diretso ka pa rin kumikita, at yung kinikita mo, you can buy more asset na magbibigay sa'yo ng more income in the future. Palaki ng palaki ng palaki, no? And if you will invest privately, no, outside the market, it's good discipline po na we invest only in assets na may cash flows po, no? Ayun, no? So sa stocks naman po, no, ito po yung basics po. Ito po, dati kasi tumitingin na ako sa cheap, no, sa cheap stocks, no, valuation, cheap stocks. And then sabi ni Munger, haluan mo ng quality business, no, mura na quality business. Pag hinaluan mo pa to ng dividends, lalong sumasarap, lalong gumaganda ang investment mo natin sa stock po. Kasi nahahaluan natin ng drip, kasi may cash flow, no? Nahahaluan natin ng drip. We can buy more stocks based doon sa mga binimigay po niya na dividends po. Lalo na pag kinumbine mo pa ito sa mga stocks po na dividend aristocrats, no? Increasing. Tapos, constantly paying po ng dividends. So it makes everything so much better po talaga, no? At pagdating po sa mga dividend stocks po na magaganda po talaga, no, medyo marami na po nagmahal po kasi ngayon. Ito po ang problema. Si GSMI mahal na po. Imagine, no? Parang kailan lang, no? Parang 4 years ago, 50 pesos lang po ito. No? Ngayon, 204 pesos na po, no? Grabe, noong last year, nakabili po ako din ng konti at 107. Ngayon, 204. Ang mahal na po. Lumilipad na po. Yan po talaga pag magaganda na dividend stocks, mabilis po mapansin. Nabalis din lumilipad. Ito si Centro Escolar. Loko to, CEO na to. Lumipad din. Ang late pala na nabibili ko dito. Yan, lumipad na rin po. No? Parang 72% up na po sila. Parang nung 2 weeks ago or ewan ko, 2 months ago pala. 9 pesos lang ito. 14.50 na. Lumilipad na po si CEO po, no? So, yun po talaga ang nature po kasi it makes yung cash flows po talaga, no? Yung pagmimigay ng dividends, lalo na po ganitong klase ng market na walang nangyayari. So, dito po lumilipat ang maraming investor, nakikita nila maganda po talaga ang mga nagbibigay ng dividends. No? Lesson, ang napansin po natin, no? Pag bumibili po tayo ng undervalued na dividend stocks, ang ginagawa po natin sa ating investment po, sineset up po natin ang ating portfolio na magkaroon ng good accident. Inaantay mo lang kung kailan mangyayari yung good accident na yan. Katulad na nangyari sa Ginebra, katulad na nangyari sa CEO, no? Kasi nagko-collect ka ng mga dividend stocks na sa tingin mo, patuloy na mag-i-increase yung dividends sa pamimigay nila. So, naantay mo yung aksidente na biglang mapansin ito, no? At talagang lumipad po ito, no? At mga dividend stocks, no, napataas ang dividends talaga, no? One day, mapapansin po talaga yan at lilipad po ang presyo po niya, no? So, in short po, ito lang po napapansin ko, dividend stocks that at least, no, 4%, no? At kayang taas yung dividends sa future, yan talaga ang mga the best na pasukan, no? Yung kaya nila pataasin po talaga, no? Kung better than 4%, of course, mas okay po yan, no? Ayan. And another lesson na natutunan ko po, no, this past year,
na nagba-vlog po ako at marami po kasi nakikitang stocks nung nag-umpisa po ako mag-vlog, no? Isa po talaga sa lesson na natutunan ko is alak rules. Alak rules. Yung mga stocks po, mga businesses na into alak po talaga, talaga namamayag pag hindi ko rin po alam kung bakit. Pero ganun po talaga yung data, yun ang pinakikita sa atin, yung financial data na talaga lumalago po talaga ang mga negosyo na may kinalaman po sa alak. No? Ayan, no? Alak is the strongest business, palago ng palago at napakaganda po talaga pasukan. At ito na po ang stock na pag-uusapan po natin, the Keepers Holding. Sa tingin ko po kung medyo tingin natin late na po tayo sa GSMI, baka pwede po sa atin ito. No? At tingnan po natin ang dividends. Pataas ng pataas po. No? 2022, 2 cents na po per share. 2023, 5 cents per share. No? At ngayon po, nasa 17 cents na po siya, no? Nitong 2024. Kasi namigay siya noong January at nitong June po. Parating na June, mamimigay doon. Pag kinumbine mo to, 17 cents. No? Okay, alright. So, kung i-compute po natin sa price po niya ngayon na 169, around 10% po ito. So, hindi ko pa alam kung sustainable po ito, kung dire-diretso po ito. Pero yan po eh. Yan ang data niya ngayon, nasa 10%. Ang pinamimigay niyang dividends po, no? Ayan. At tingnan po natin, negosyo po nila. Of course, unang-una po sa lahat, Alfonso. Okay, kasi ito po talagang kilalang kilala ko. Kahit saan kanto po ako mapunta, puro Alfonso ang iniinom po talaga. Lahat ng bahay na mapuntahan ko na mahilig uminom, Alfonso talaga ang iniinom po nila. At ito, basahin nyo na lang po iba't ibang brands na kinikerry po nila. Itong Absolute, kilala ko po ito. Kung hindi po ako nagkakamali, vodka itong Absolute po. Chivas, ayan, alam na po natin yung Chivas. Okay, medyo mga social ng konti. Gilbis, ayan, alam po natin to. Johnny Walker, matagal na po ito, no? Ayan, mga kinikerry po nila to. At ito pa po yung mga iba po, Jose Cuervo. Tequila ba ito? Ito Jose Cuervo. Ito, 1800, mga tequila. So, ang laki po ng portfolio po nila. Ipopost ko na lang po dito, no? Ang laki-laki po ng portfolio po nila. Marami po silang kinikerry na brand, no? At ano po, baka marami po itong pasukin na brand. Marami pa siyang i-introduce na brand dito sa market po sa ating Pilipinas. Baka lumaki pa ang portfolio po nila, no? Ipapakita ko na lang po, hindi ko na po babasahin at ito naman po, no? Tingnan nyo na lang po dito. Of course, no, ito rin po, Red Bull din po, ay under po. Tinignan ko lang po ito sa kanilang website, no? At tingnan po natin ang kanilang financial. So, growing po. Tingnan po ninyo yung revenue, no? Nag-umpisa siya ng 11 billion, naging almost 14. At 2023, lagpas 16 billion na po. At ang net profit po ay tumataas din po bawat taon. In just 2 years, no? Halos na double na po niya ang net profit po niya, no? Kasi maganda po ang business po talaga na nangyayari po dito po, no? At yung dilution naman po ay hindi naman po nagbago the past 2 years po, no? At diretso pa rin po siyang lumalago po, no? Ito po 2024, sorry, natakpan po ng konti. Pero nakita niyo naman po, nag-improve po talaga yung first quarter, no? Patuloy pa rin po namamayagpag ang negosyo pong ito, no? At ang isa po nagustuhan ko po dito, ito po talaga ang lagi niyo po natandaan para makita niyo po kung strong ang isang negosyo. Price increase. Ibig po sabihin, kaya nilang itaas ang presyo po nila, no? Ibig sabihin, hindi ka masyadong naiipit ng competition. Kaya mong itaas ang presyo mo at bibiling ka pa rin ng mga suki mo, no, ng mga customers mo. So that means na ang business po nila is very very powerful po, no? At brandy po talaga ang number 1 po sa kanila, 72%, no? Yan bang Alfonso, brandy po ba yan? Alam ko brandy yung Alfonso at alam ko ito talaga yung sa number 1 po talaga na sumikat po. Nung araw na inintroduce po nila itong Alfonso, hindi naman pinapansin sa grocery to, pero ngayon ito na po talaga ang number 1 po talaga, no? Para po sa akin. At isang very very good na napapansin ko rin po, no, yung margins po nito, no. Kung papansinin niyo po, nag-i-improve po, no, or na-maintain or nag-i-improve po, no. Ayan. So gross margin, no, dati 26 and 27%. Bawat 1% po niya, napakalaking halaga po niya, no. Operating income, dati 19%, 18, 19, 20 na. Net profit, nag-umpisa ng 14, 16, 17. Ibig sabihin, napapalaki pa nila. Hindi lang namin, ang gusto, dapat nga maintain lang, masaya na tayo. Ito po, napapalaki pa ang margin, no? Ibig sabihin, either napapataas nila yung presyo po nila, no? Or, nagiging efficient po sila, or maaaring both po. So, napakagandang pangitain po nito na hindi naiipit ng competition ang negosyo po na to, no? At wala po silang long-term debt. Wala po silang long-term debt. At kung titingnan nyo yung equity po nila,
pataas ng pataas ng pataas ang equity po nila. Ibig sabihin po talaga, financially strong po talaga ito, no? Ayan. Tignan nyo na lang po yung sa kanilang annual report, yung tungkol sa kanila pong balance sheet. Napakaganda po talaga pag binasa po natin, no? Very, very strong. Working capital, 10 billion, no? For a market cap of 20 billion po, no? Ng total asset nito, 15 billion ba? Or something like that, no? Yan, no? 10 billion po ang working capital po nila. Yun po, baka mapansin nyo lang po, no? Yung cash flows po nila, no? Bigla pong nag-negative po yung operating cash flow ng 2023, tapos yung free cash flow, makapapansin nyo, negative po, no? So, hinahanap ko kung bakit ganito, no? Eh, yung problema, minsan hindi naman ini-explain po ito sa annual report, no? Ang ginawa ko na lang po, tiningnan ko na lang po, no? Yung kanila pong quarterly. Pag tingin po ninyo ng quarterly, first quarter pa lang po, no? Ng 2024, biglang 1.9 billion na po ang operating cash flow po nila at ang free cash flow po nila, 1.9 billion po. So, ibig ko pong sabihin po dito, mukhang hindi naman po concern na wala po silang cash flows last year. Baka po yung timing lang po ito ng collections po nila. Baka po gano'n na nangyari. Although, pinipilit ko pa rin po talagang hanapin ko bakit naging gano'n yung 2023. Pero buti na lang, no? Nandito na po yung 2024. So, para po sa akin, hindi naman po ako masyadong concern, no? Dito sa cash flow po na to. Mukhang okay naman po sila. No? Mukhang timing lang po. And kung titingnan po ninyo yung valuation of PE ratio, no, na single digit for a company na lumalaki, for a company na walang debt, napakamura po ng PE ratio of 7.86 at ang ganda po ng quality ng business po na to. Return on equity na 20% and return on total asset of 16%. Saan ka pa? Return on invested capital of 20%. Napakagandang business po ito. Napakaganda po talaga. Napakamura pa po niya hanggang ngayon po, no? So parang sa akin lang po, parang nasa kanya na ang lahat ng hinahanap po. Kasi maganda yung business. Tingnan niyo po, maganda yung return on invested capital at nagagamit niya, napapagrow niya po talaga yung company, no? Increasing yung revenue, increasing yung income, increasing yung equity, increasing yung price ng kanilang produkto, increasing yung margin. Ibig sabihin, maganda talaga ang moat po ng business po na to, no? Strong ang financial, wala pong problema sa kanilang kaperahan, no? Increasing din po ang dividend so far, increasing ang dividend. So parang nasa kanya lahat ng gusto ko, no? Ang tanong na lang po kung okay ba sa atin si Lolo Lucio ko, no? Kung tiwala ba tayo, no? Sa kagwapuhan ni Lolo Lucio? I don't know, no? Kayo po, ano po bang feedback po niyo sa may-ari po nito? Tiwala po ba kayo sa kanya? Pa-comment naman po sa baba, no? And kung titingnan naman po natin, no? Ang public float po nila nasa 20%. So, okay. Malayo-layo pa madalist po ito. Pero wala naman pong sign na nagbabuyback po sila. Hindi katulad sa Costco, nagbabuyback po talaga. Dito wala naman po ako nakitang buyback, no? So, ayan po, no? So, mukhang okay naman po, no? And my observation po, no? Para lang sa akin po, no? In the past 5-6 years na napansin ko po, no? Kung looking back, no, in retrospect, no, yung mga nagbibigay ng mataas na dividend talaga, no, at yung maliit ang utang, yun yung talagang bigla-bigla lumilipad. Kung mapapansin po nila, yun talaga mga stock na lumilipad. So ito po, yun po isa sa nakita ko rin. Mababa yung utang, nag-grow, maganda naman yung dividend. So, bullish po ko talaga dito sa Keepers Holdings po, no? And isang question ko lang po, pa-share naman po ng thoughts niyo sa baba, no? Gusto ko rin malaman ko anong naiisip po niyo. Bakit kaya yung mga lahat ng alak business ay ang bilis lumago recently, no? Bakit gano'n? Lumalakas pa tayo ng inang-inom recently? Palakas ba ng palakas ng uminom mga Pinoy? Hindi ba? Ba to? Dati once a week lang umiinom, ngayon 2 times, tapos nagiging 3 times, no? Pa-comment naman po sa baba. Dahil ba to sa dumadami ang umiinom sa bahay? Hindi ko po alam anong reason po dito, no? Nagle-less na ba yung umiinom sa mga bar? And then mas napapadala siya pag-inom sa bahay, kaya tumataas din ba ang volume, no? So pa-comment naman po sa baba. Ano po tingin po nito? And last note lang naman po, no? Last note lang po, it's a wonderful time. It's still a wonderful time to invest in the stock market. Kahit po marami na po nagmahal ng konti sa mga dividend in stocks po. Pero still, no? Ang dami pa rin pong growing stocks po na nagbibigay ng dividends na undervalued pa rin po. And I think you can pick maraming stock ang pwedeng pagpilian, no, na mukhang at in the end we will be all okay. Sa akin lang naman po. Anyways, hindi ko po ini-endorse na bilhin po ninyo si Keepers Holdings po, no? Ako po ay baka mag-umpisa pa lang bumili po nito, no? Meron na po akong konti.
Pero baka dagdagan ko po no, in the coming weeks, the coming months, no, depende po sa budget, of course. Pero hindi ko po ini-endorse po sa inyo. Bahala po kayo sa life po ninyo. No? Basahin nyo na po ang mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit notification bell. Comment po kayo sa baba. Kwentuhan po tayo. Happy investing. To God be the glory. Yes, bye.